Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong update ngayong Wednesday, November 5, 2025. Si Typhoon Tino ay nananatiling malakas habang patuloy na binabaybay ang coastal waters ng Palawan. Pero habang papalayo ito, isa pang bagyo ang nabubuo sa labas ng ating PAR na unti-unti ring lumalakas. Pag-usapan natin ang pinakabagong track at kung saan ito posibleng dumaan. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Kaninang umaga, tuluyang naglandfall si Tino sa El Nido, Palawan. Ayon sa Pag-asa, ito ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Taglay nito ang maximum sustained winds na 120 kilometers per hour at bugso ng hangin na umaabot hanggang 165 kilometers per hour. Habang tinatahak nito ang West Philippine Sea, inaasahang mananatili ang lakas nito at posibleng mas lumakas pa bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa northernmost portion ng Palawan kabilang ang Calamayan Islands. Nasa Signal number 3 naman ang northern portion ng Palawan kabilang ang Cuyo Islands, habang nasa Signal number 2 ang southern portion ng Occidental Mindoro at central portion ng Palawan kasama ang Kalayaan Islands. Samantala, Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Occidental Mindoro, kabilang ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, southwestern portion ng Romblon, kabilang din ang Cagayan Silo Islands, Antique, Caluya Islands at northwestern Aklan. Ibig sabihin, kahit palabas na ng bansa si Tino, may mga lugar pa ring makakaranas ng malalakas na hangin, bugso ng ulan at posibleng storm surge. Ngayon naman ay may panibagong sistema na binabantayan. Ngayong umaga, ang tropical depression sa labas ng PAR ay nasa layong 1,830 kilometers silangan ng southern Mindanao. May maximum sustained winds itong 55 kilometers per hour, bugso hanggang 70 kilometers per hour, at kumikilos pa south-southeastward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon sa forecast, babagal muna ito habang nag-oorganisa, pero sa Friday ay unti-unting kikilos northwestward at lalakas habang nasa dagat ng Philippine Sea. Kapag pumasok sa PAR bandang weekend, bibigyan ito ng local name na Uwan. Bagamat malayo pa, ipinaliwanag ng mga modelo tulad ng GFS na may tumataas na posibilidad na ito ay maglandfall sa bansa sa mga darating na araw. May senaryo na dadaan ito sa Central Luzon or sa Northern Luzon, pero hindi pa ito final dahil malaki pa ang margin of uncertainty. Kung mananatiling favorable ang sea surface temperature at mababa ang wind shear, posibleng maging typhoon ito sa Thursday at umabot pa sa super typhoon category pagdating ng weekend. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga nasa northern at eastern seaboards na maghanda. Simula Saturday, inaasahan na ang pagtaas ng alon at malakas na hampas ng hangin sa dagat. Ayon sa mga international weather ensembles tulad ng DeepMind Forecast, ipinapakita ngayon ang malawak na uncertainty area ng paparating na bagyo. Ibig sabihin, posibleng magbago pa ang direksyon at lakas nito habang nasa karagatan. Kaya ang pinakamahalagang gawin ngayon ay manatiling updated sa mga opisyal na ulat at tumutok dito sa ating channel. Patuloy po tayong mag-ingat mga kababayan.